Sinasabi ng bawat sulok ng Batangas ay may itinatagong lihim. Noong unang panahon, bago pa ang mga kalsada at modernong teknolohiya, may isang kababalaghan na ganap sa tuktok ng burol na ito na nagpabago sa buhay ng mga mangingisda at magbubukid. Ngunit bago pa man naitayo ang dambuhalang rebulto na kilala natin ngayon, ang Monte Maria ay balot ng isang kwentong hindi lamang gawa sa bato at lupa, kundi sa pananampalataya, himala, at isang pahakong hindi kailanman napaho. Noong unang panahon, sa baybay ng Batangas na nakaharap sa Lantiang Verde Island Passage, may nanirahan na isang dalagang nagdanala Maria. Kilala si Maria hindi lamang sa kanyang angking kagandahan, kundi sa kanyang busilak na puso at matibay na pananampalataya. Si Maria ay madalas makita nakatayo sa tuktok ng pinakamataas na burol. Sa lugar na iyon, tinitingala niya ang langit at ipinapanalangin ang kaligtasan ng mga mangingisdang pumalaot sa malalim at madalas ay mapanganib na dagat. Sinasabing tuwing may malakas na bagyo, ang liwanag mula sa kanyang munting tahanan sa itaas na burol ang magsisilbing parola o gabay ng mga bangka upang makabalik ng ligtas sa pampang. Dahil sa kanyang kabutihan, itinuring siyang sandigan ng komunidad. Ngunit lumipas ang mga taon at ang dating masiglang dalaga ay tumanda na. Sa kabila ng panghihina ng katawan, hindi kailanman lumisan si Maria sa kanyang paboritong pwesto sa burol. Isang gabi, isang higanteng bagyo ang humagupit sa Batangas. Ang alon ay kasintaas ng mga puno at ang dilim ay tila lalamon sa buong bayan. Ang mga taga-baryo ay nawalan ng pag-asa para sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa laut. Sa gitna ng takot, tumingin sila sa itaas ng burol at nakakita ng isang hindi may paliwanag na liwanag, isang ginituang sinag na nagmumula sa kinalalagyan ni Maria. Nang kumalma ang panahon sa pagbukas ng umaga, laking gulat ng mga tao nang matagpuan nilang ligtas ang lahat ng mangingisda. Agad silang umakyat sa burol upang pasalamatan si Maria, ngunit wala na silang dinat ng tao. Sa halip na ang matandang babae, isang tila estatwa ng mahal na birhen ang nakatayo roon, nakaharap sa dagat at tila binabasbasan ang bawat alon. Mula noon, ang burol na iyon ay tinawag na Monte Maria. Pinaniwalaan ng mga taga-Batangas na ang debosyon at pagmamahal ng dalagang si Maria ay naging bahagi na ng lupain iyon. Ang lugar ay naging simbolo ng pag-asa, proteksyon at pasasalamat. Sa paglipas ng panahon, ang munting alamat ay lumaki at ang Monte Maria ay naging isang banal na dambana. Hanggang sa kasalukuyan, ang dambana ay patuloy na nakatayo ng marangal, isang paalala na sa pinakamataas na bahagi ng ating pagsubo, laging may liwanag na gagabay sa atin pauwi. Sa paglipas ng maraming dekada, ang kabanalan ng Monte Maria ay dahan-dahan nalamon ng kasakiman at kapabayaan. Ang dating luntiang burol na nagsilbing kanluman ng pananampalataya ay naging saksi sa unti-unting pagkasira ng kalikasan. Dahil sa pagdagsa ng maraming tao, ang mga puno sa paanan ng bundok ay pinaputol upang magbigay daan sa mga illegal na istruktura at mga negosyong hindi sumusunod sa batas. Ang dating sariwang hangin ay napalitan ng uso, at ang lupang dati ay mataba at matatag ay nagsimulang gumuho dahil wala ng mga ugat na kumakapit dito. Hindi rin nakaligtas ang Verde Island Passage. Ang dagat na dati ay kristal sa linaw ay naging tapunan ng mga basura at kemikal. Ang mga mangingisdang dati ay nanalangin kay Maria ay natutong gumamit ng dinamita at lason upang mapabilis ang huli. Ang mga makukulay na korales na itinuturing na Amazon ng karagatan ay nasira. Isang gabi, tila nagising ang bundok sa galit. Walang ulan o bagyo, ngunit narinig ng mga taga-baryo ang isang malakas na ugong mula sa kailaliman ng Monte Maria. Ang dagat naman ay biglang umurong na napakalayo, inilalantad ang mga patay na korales at mga basurang itinambak ng mga tao. Dahil sa kawalan ng mga puno, ang gilid ng burol ay gumuho, milamon ang mga iligal na istrukturang itinayo rito. Ang dagat ay naging kulay dugo dahil sa polusyon na nagdulot ng pagkamatay ng lahat ng isda. Sinasabing sa gitna ng kabuluhan, nakita ng ilang matatanda ang anino ng isang babaeng umiiyak sa tuktok ng burol. Hindi ito ang Maria na nagbibigay ng liwanag, kundi isang Mariang nagluluksa para sa kanyang milapastan ng tahanan. Nag-iwan ang pangyayaring ito ng malalim na sugat sa bayan.
Napagtanto ng mga tao na ang Monte Maria ay hindi lamang isang pasyalan o mapagkukunan ng yaman, kundi isang sagradong paalala ng hugnayan ng tao sa may likha at sa kalikasan. Mula noon, nagsimula ang isang mahabang proseso ng pagsisisi at rehabilitasyon. Itinanim muli ang mga puno at ipinagbawal ang pagwasak sa dagat. Sa pag-asang balang araw, ang ngiti ni Maria ay muling masisilayan sa lantiang burol. Sa kabila ng madilim na yugtong iyon, hindi hinayaan ng mga taga-Batanas na tuluyang mamatay ang alab ng Monte Maria. Ang mga buho at tuyot na dagat ay nagsilbing mitsa ng isang malawakang pagbabago. Sa paumuna ng mga deboto at mga lokal na tagapangalaga, nagkaisa ang lahat upang maibalik sa dati. Ang bawat punong pinutol ay pinalitan ng 10 punla. Ang dating mga mangingisda na nagtapon ng kanilang mga dinamita na iyon ay naging mga bantay dagat. Dahan-dahang bumalik ang kulay ng mga korales, at ang mga isda ay muling naglaro sa kristal na asul na tubig ng Verde Island Passage. Sa tuktok ng burol, itinayo ang isang dambana na mas malaki pa sa dati ang higanteng imahe ni Maria. Ito ay hindi lamang isang istruktura, kundi isang simbolo ng paghingi ng tawad. Ngayon, ang Monte Maria ay hindi na lamang lihim ng mga taga-Batangas. Ito ay naging isang pandaigdigang sentro ng pananampalataya at turismo. Pinadayo ito ng mga tao mula sa malalayong lalawigan. Maraming deboto ang umaakyat sa bundok upang magpasalamat sa mga milagrom na tanggap at humingi ng gabay sa kanilang buhay. Ang kapayapaang dulot ng sariwang hangin at ang tanawin ng asul na dagat ay nagsisilbing gamot sa mga pusong napapagod sa inay ng lungsod. Sa tuwing lulubog ang araw sa Batangas, ang gintong sinag nito ay tumatama sa mukha ng imahe ni Maria sa tuktok ng burol. Tila ba ito ay numiniti, nagbabasbas sa bawat manlalakbay at mangingisda? At dito nagtatapos ang kwento ng Monte Maria. Higit pa sa isang mataas na estatwa o magandang tanawin, ang alamat na ito ay nagsisilbing paalala ng ating matatag na pananampalataya at pag-asa. Tulad ng mahal na birhen na nakatanaw sa ating dagat, naway manatili rin tayong bantay at gabay sa isa't isa sa gitna ng anumang bagyo ng buhay. Hanggang sa muli, ito ang alamat ng Monte Maria. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.